kasinungalingan. Gamit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Alam mo kanino kami galit? Doon sa mga may puti dito na ginagamit yung puti nila para maging ika nga credible. Yung mga merong puti dito, yan, kagaya mo, galit kami sa mga yan. Walang politika dito bilang pari at simbahan. Puti, yan na sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko, ginamit na ho nila yung magic word, pari at simbahan, palakpakan. Ito ngayon ang napakalaking katanungan dito sa video na ito mga kababayan. Sa ano kaya kumuha ng kapal ng muka itong si Cielo Magno na sampahan ng kasong plunder itong si Vice President Sara Duterte at magkibit balikat doon sa daang bilyon na nangyayaring kakurakutan sa administrasyon itong si Marcos Jr. Yan ho ang napakalaking katanungan ngayon sa mundo ng social media na bumabalot sa ginawa na yan na Cielo Magno kaninang umaga. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, napakainit ho ngayon na usapin sa social media. Yang ginawa na yan, itong si Prof. Cielo Magno. Ang tanong ho ng sambayan ng Pilipino, bakit doon sa daang bilyong korupsyon na nangyari dito sa administrasyon na tinuturo pong mastermind, yung amo mong si Martin Romualdez, bakit hindi man lamang ho kayo nagsasalita? Bakit hindi man lamang ho kayo nag-file ng kaso o nagsalita man lamang para mapag-usapan yung mga issue na yan sa social media? Ano yung mga pahapyaw pa? Ay, hindi pwede sa sambayan ng Pilipino. Alam ng ating mga kababayan pagka matabang ang atake mo. Anong dahilan kung bakit marami sa ating mga kasama dito pabalik-balik sa PH Update? Kasi dito sa PH Update, hindi ho tayo ika nga unfiltered. Hindi ho tayo kagaya nitong sila Cielo Magno na yung puti minsan ginagawa nilang itim, yung itim minsan ginagawa nila ng puti. Depende doon sa ika nga convenience nila doon sa mga nagbibigay ng kung ano-anong pakinggan sa kanila. Ano man yan? Pwedeng sabihin pabor, hindi natin alam. Di ba? Hindi ho natin alam mga kababayan. Pero marami na nagsususpecha ngayon sa ating mga kababayan dito sa ali na to. Ha? Sa tingin ho ng mga kababayan natin sa social media, ang sinasabi ho nila, ang datingan daw parang tatakbo ho ito sa 2028. Mga kababayan, ito simple lang naman ho yan. Kung sakaling tumakbo, sigurado na ako, Atty. Vic Rodriguez, kahit hindi ka pa nag-confirm, ilalaban na kita dito sa ali na to. Alam ko naman na parang napakalaking insulto nito kay Atty. Vic na itatapat ko siya dito kay Cielo Magno. Dapat man lamang sana doon sa mga abogadong magiging kandidato nitong bangag administration. Pero ito na, nandito na rin lang naman tayo. Napakaingay nitong si Cielo Magno. Kung sakaling tumakbo, wala na si Marcoleta. Nasa nasa Senado na. Hindi na naman natin pwedeng ilaban dito kasi baka susunod na targetin itong si Sen Dante, Vice President na. Mahirap na, di ba? O kung sakali, ito mga kababayan, kung sakali, tumakbo itong si Cielo Magno sa 2028, ng pagka-senador at itong si Atty. Vic Rodriguez tumakbo din. Sino sa dalawa ang iboboto nyo? Ilatag nyo sa baba para magkaalaman na tayo. Para ika nga magka-reality check itong ali na to. Dapat malaman niya kung saan niya ilulugar ang sarili niya. Parang di ho niya alam kung saan niya ilulugar ang sarili niya. Kaya ito na ho mga kababayan, pakinggan ho natin ang sagot nitong si Cielo Magno sa mga media kaninang umaga kaugnay nga dyan sa kabalbalan na kaso na yan, na plunder case na yan, laban dito kay VP Sara. Game! Pero Sir Father, kasi of course, sasabihin ng mga support. Father Flavio, pay more to Yung gusto niya mayat maya mayroong camera nakatutok sa ano niya. Kulang lang pati paghihi niya, itutukan ng camera yung buroy-roy niya. Diba? Pay more Kaya yan si Father Adi. First ni Vice President Sara Duterte, it's just a political ploy. I mean, lahat kayo galit kay Sara Duterte. You want her out of Vice Presidency. Ano masasabi po? Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa Yung sa likod pa tango-tango. Anak ng tako, wala kang bilang, Brad. Ano ka rin yung meron naman pampadami ng bilang. Ngalingan. Gamit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Alam mo kanino kami galit? Doon sa mga may puti dito na ginagamit yung puti nila para maging ika nga credible. Yung mga merong puti dito, yan, kagaya mo, galit kami sa mga yan. Yung ito kasi rinirepresenta niya simbahan. Hindi to. Yung puti na yan, rinirepresenta niya simbahan. Diyan kami galit. Ika nga ginagamit nila yung kulay puti dito para magmukhang kapani-paniwala kahit na dating adik yung nagsasalita. Dati, hindi ko sinabi ngayon. Ang kinaaadikan mo na lang ngayon yung pagsunod kay Martin Romualdez. Walang politika dito bilang pari at simbahan. Yan na sinasabi ko.
Yan ang sinasabi ko, ginamit na ho nila yung magic word, pari at simbahan. Palakpakan. Oh. The truth has always been enshrined in the gospel, and that is why I'm here. Pero Sir, ganito inaasahan natin na gagawin ni Ombudsman Remulla, VP Sara Duterte. Parehas na tao, yung trumabaho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa House of Representatives, kaparehong tao yung ginagamit din ng mga magnanakaw sa pamahalaan para dispatchahin itong si VP Sara. Pero kung hindi mangyayari yan, anong nantawa? Mga ordinaryong Pilipino na nagsasabi na ang ano na yan, yung ginagawa nyo na yan, paglilihis lang. Alam nyo naman na hindi mapapalanggal si VP Sara. Di ba? Alam nyo naman yan. Pero dahil nga kailangan nating ilihis ang usapan mula dito sa mga maanumalyang flood control project papunta dito kay VP Sara, kailangan gawin yan. Oh. Pero pambihira, GMA News, ABS-CBN, News 5, Newswatch Plus, SMNI, Bombo Radio, Bilyonaryo, UNTV, PTV, lahat nandyan na. Talagang, nga kagabi pa lang talagang planchado na kung sino yung mga medyang pupunta dyan. Isa lang naman po pagkakatiwalaan dyan eh. Alin? SMNI. Sa lahat to nakikita nyong ano dyan, yan. Sa lahat na nakikita nyong stasyon dyan, ang magbabalita lang ng parehas dyan, SMNI. Wala dyan, wala na ho. PTV, anak ng toka. Propaganda machinery lahat ho yan ng pamahalaan. No, Bombo Radio. Lao ko yung asa. Officer, and thus may immunity from suit din siya in a way. Father, ano po inaasahan natin sa... Not the Vice President. So can you clarify that? Ano clarify that? I'll allow my friends to also respond to that. Please. Lapit ko kayong korte. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso, no. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng Wala na to, panis na to, madam. Yung sigasig nyo ho na yan, pakita nyo ho sa issue ng mga maanumalyang flood control para hindi ho kayo masabihang gago. Para ho hindi kayo masabihang bayaran. Para hindi ho kayo matawag na aso. Okay? Kayong dalawa. DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero yan pa na ebidensya na lumalabas, hindi pa natin nakikita ang account si VP Sara, hindi pa lumalabas ang report ng Department of National Defense kung saan nga ba dinala ng pondo saan dinala yung pondo na binigay sa security ni VP Sara. Yan po ay may malinaw na kautusan namin nag-investiga ang DND pero hindi pa nakikita. So naniniwala po tayo. So, hindi ko sinasabi hindi importante yan. Ang alam ko dito, propaganda yan. So, imbis na ngayong mga panahon na to, mag-focus muna tayo dun sa napakalaking issue ng mga maanumalyang flood control. Gusto nyo mabaling ang atensyon ng sambayan ng Pilipino dito kay Cielo Magno? Palakpakan. Mambira, yan ang problema natin dito mga kababayan. Pagka pinasok na tayo ng mga bayaran at mga oportunistang individual dito sa bayan na to, ika nga, lahat to gusto pumesto, lahat to gusto magkapapel, lahat to gusto pakinggan sila. Kaso ang problema, may falsipikado naratibo eh. Di ba? Nasaan kayo? Nasaan kayo dito sa trillion pesos corruption? Nagrally kayo? Nagrally? Trillion peso march? Sinong kinundinan nyo? Sino? Si Zaldico? Tanungin kita, Cielo Magno, kaya bang gawin ni Zaldico siya mag-isa yung mga inaakusa sa kanya? Sagot! Now with this petition for the Ombudsman to do further investigation, in fact, mas Actually, kahit hindi mo gawin yan, Cielo Magno. Ayan, ako tawagin, publicity stunt. Diba? Ano yan, ika nga, bending the narrative. Diba? Kahit di mo gawin yan, nakaplano na yan kay Boying Remulla. Nakaparada yan, mga, ika nga, mga Revilla, Duterte, Barzaga, sino pa ba? Mga taga Cavite, iisa-isayin ng mga Remulla.
kalinaw to sa lahat. Lalabas ang facts, lalabas ang ebidensya, at mas makakalinaw ang taong bayan kung paano nga ba inabuso ang pondo ng Ma'am, yung confidential fund. pagbukas ng mga bank account, gaano ka-importante po ito para po sa inyo? Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council patungo sa Ombudsman. At yun yung inaasahan natin. Dahil yun naman ang function ng Ma'am, you Ombudsman. mentioned po yung mga fictitious names, yung Mayor Grace Pianos. Go ahead na. Pambira, ibang klase ko talaga yung yung mga taga-mainstream media. Kahapon, dahil flop nga yung kay Ramil Madriaga, yung mga article nila, paglabas nitong si Cielo Magno at nitong si Father Adik, naka-ready na. Ika nga, areglado na. Pagkatapos nilang sisilta, pak, tuloy-tuloy na ho mga kababayan. Ngayon, News 5, Batas PH, Newswatch Plus, tawag dito, ABS, GMA News, ready na ho, ariglado na yung kanilang mga posts. Kaugnay nga dito sa plunder case na to, dito sa petition na to ng mga si Raul. Yeah, so lumabas naman yan sa public hearing natin, mga fictitious names, no? At malinaw na may proseso kung paano hindi mako-compromise ang national security. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito keeping fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. At ito po ay napakahalagang ilinaw ngayon dahil alam niyo po may pending na kaso pa tayo sa Supreme Court on the unconstitutionality of the confidential fund at hinihintay natin yan. Pero ayun. Kalampagin niyo ang Korte Suprema para madeklara ng unconstitutional yung confidential fund na yan. Pati itong si Marcos Jr. di na mabid yan. Yung na lang talaga, di ba? Yung yun na lang talaga yung mga nangangailangan yan, yung mga taga-military, pero presidente at vice president kung tanggalin lahat yan. hindi naman po tayo pwedeng tumigil na lang sa paghihintay ng unconstitutionality ng confidential fund. Kailangan din nating linawin yung mga iba pang batas na nag-govern sa confidential fund. At sa pamamagitan ng prosesong ito, mas malilinawan kung paano nga ba dapat nililiquidate, dapat ginagastos, at sino nga ba dapat talaga ang nagkakaroon ng confidential fund. Hindi pa malaking issue yan na bakit noong 2023 ay nabigyan ng confidential fund ang mga iba't ibang ahensya na wala namang national security functions. So ito yung mga policy issues na kailangan talagang sagutin dahil ito ang mag-guide sa atin sa future kung paano ginagasta ang pera ng bayan. Ma-open po yung money trail, ma'am. May plano po ba tayo mag-file an impeachment complaint? Can you take on the other questions? Yeah, sure. Okay. Meron kaming gagawin pa sa taas. Iwan namin Mag-uusap-usap pa daw sila nila Boying Remulla. Iwan muna kayo dyan. Huwag kayong mag-alala, babalik din sila, ha? yung ibang complainants namin para tumugon naman sa ibang katanungan. Yan. Does this address the Supreme Court decision virtually making it very hard to impeach a public official? Kasi binarila ng Supreme Court Duterte versus House. We hope that this process will also be recognized as something as valuable as such. So sir, remedy ba to dahil given the decision of the Supreme Court? Is this a feasible remedy? It's recognizing that we have various mechanisms, various institutions to hold our politicians accountable. And we have to make sure that these institutions are working for our interest. Sige po. With regards to that question, with regards to that question, we're hoping. Okay, we understand, no, that the ombudsman may in fact recommend impeachment also. So it does address the question. It's up to the ombudsman to investigate and recommend.
Question lang po, ma'am, kasi of course, this is all, of course, her supporters will claim that this is all politics. It's all against the notion that she will run in 2028 at parang pinipigilan siya tumakbo against dun sa will of her supporters to run for president. What's your thoughts about it? Kasi parang it's all planned eh. Parang sinasabi ng supporters na it's all planned against a possible Sara Duterte run in 2028. We don't get into that eh. Ang tinatanong lang namin kung siya ay may pagkakasala dahil nagnakaw siya. Kung ano ang consequences nun, wala ako dun eh. Pero hindi naman pwedeng hindi siya imbestigahan. Ang tanong, sino ka? Sino ka, madam? Sino ka? Hindi kita kilala. Balik niyo si Cielo. Yung mga nasa likod, magkano ang TF? Magkano? Dahil gusto niyang tumakbo at may ibang taong gustong tumakbo siya. Pero ma'am, of course, yun pa rin magiging magiging sumagot talaga. Alam mo, ang sinasabi ko lang sa ating mamamayan, pumasok sa ganyang klaseng labanan ng reasons, no? Kasi laban talaga sa tamang paraan ng pagpopolitika. Yung it's all politics, there's good politics and there's bad politics. So you're saying, alam mo, tanong ko sa'yo, madam, anong tawag yung sa ginagawa niyo na yan? Good politics o bad politics? Tanungin ko kayo. Sa issue ng mga maanumalyang flood control project, 100 bilyon ang pinag-uusapan, mahigit 1 trilyon ang nawala sa kaban ng sambayanan. Good politics o bad politics? Ba't di kayo nagsalita? Good politics o bad politics? Bumibida ka, madam, ha? Huwag ka gugusto, hindi mo gugustuhin, sigurado. Huwag ka gugusto. Oh, tingnan mo. Itinaas mo pa talaga ulo mo. It's bad politics. Ang pangalan na lang po. Sylvia Estrada Claudio. Mantakin mo, di ka nga kilala. Nagbibida-bida ka dyan. Di ka nga kilala ng mga reporter. Ibalik nyo si Cielo Magno. Siya gusto ko balagbagin. Sylvia Estrada Claudio. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sylvia Estrada Claudio. Kailangan yung pangalan, no? PH update. Ang bumalagbag sa kanya, sino? Si PH update sa Malansan. Thank you, Ma'am Sylvia. Okay. Ito lang ha, meron pang statement si Father Radic dito. Si Father Radic. Duterte has blatantly refused her responsibility to answer to the people. Ba, kanino nga kasi, style yung pagka nagsasalita sabay titingin. Boeing Remulla yan, Boring Remulla. She has continuously undermined the very essence of what public service is all about. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte. And okay lang sana kung ganyan mga sinasabi mo, hindi ka nag-addict dati. Medyo maniniwala ako, Father. Kaso nag-addict ka dati. Diba? Addict ka dati, di ba? Oh. Pambira. Kaya kagalit sa mga Duterte, ganon. Nung kabataan mo, di ka nakabatak na malaya. she at least be called upon to account. Pero ngayon hindi na daw siya addict, Father na nga eh. Meron nga siyang puti dito eh. Sa lahat ng pagsasalita niya, dapat kahit tirik ang araw, kung ano pa man yan, dapat yung puti niya dito, di niya tinatanggal. On hundreds of millions of confidential funds that she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it. Maraming salamat po. Pasalamat ka, Brad. Pasalamat ka.
Napagbigyan ka, pinakinggan ka pa kahit dati kang addict, di ba? Para po sa publiko, para po mas maintindihan nila, ano po ipapaliwanag kung bakit kailangan pong maharap sa ganito pong mga reklamo si Vice President Sara Duterte? Para sa ating publiko, ito ay ating ginagawa upang ipakita na ang accountability ay nangyayari at hindi kami matitinag sa pagharap o pagsusuri sapagkat ang confidential funds ay public funds. Ito ay dapat suriin kung ito'y ginamit sa tamang pamamaraan. Sir, ang problema kasi pagka sinabi niyong suriin, suriin, yung yung issue ng confidential fund ni VP Sara. Dapat suriin natin lahat. Ako niyo ba mga kababayan? Mantakan niyo daang bilyon ng confidential confidential fund ni Marcos Jr. Pero hindi niyo man lamang siya tanungin kung saan napunta. Bakit hindi man lamang nabantayan itong ating kaban? Itong ating pera dito sa mga magnanakaw na to. Sa bagay, paano ka nga naman magbabantay? Bantay sa lakay, di ba? Father, sinabi na nga po, confidential funds it's confidential. Why do you think the public should know about confidential funds where in fact it's confidential? Confidential funds is also public funds. When there is yun talagang, akala mo nag-homily siya eh. Okay lang sana kung hindi ka dating addict. Paniniwala ako sa'yo. Kaso dati kang addict eh. Galit sa mga kabaro mo dati ang mga Duterte. Bakit? Marami bang nagsumbong sa'yo sa mga katoto mo? Na nung mga panahon nagdang administrasyon, di sila makabakbak. Kaya galit ka sa mga Duterte. Walang iya ka. Mga kababayan, nasa sa inyo ho yan. Kung papaniwalaan nyo si Cielo Magno at itong si Father addict dati, ngayon addict na lang siya sa pagsuporta kay Marcos Jr. At tayo addict tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Pare-pares lang naman ho tayong addict. At yung iba dyan, addict kay PH Update. Yun ang pinakamalupit na kaadikan, di ba? Ma-addict ho kayo kay PH Update. When there is the slightest feeling and sabihin nating pagdududa na ito ay ginamit sa maling pamamaraan, then the confidence by nature is preceded by accountability. Hindi dapat magtago ang isang taong gumamit ng confidential funds sa confidential nature. Accountability takes precedence before that confidential fund. Pero tapusin mo na. Kasi baka Okay na. Punta na tayo dito sa commission on appointment. Anak ng toka. Nakikita ko lang tong si Father. Father, alam mo kung hindi ka lang father. Mother, walang yakap. Father ako sinasabihan na kita. Tigilan mo kaadikan mo kaya may oras kayo. May oras din kayo. Tapos ang usapan. Ngayon, hindi pa siguro pero ika nga may oras kayo. Lahat naman tayo may oras. Pero itong isa na to, may oras ka din. May oras din kayo, Cielo Magno. Diba? Kayong lahat may oras kayo. Kayong lahat may kalalagyan kayo pagdating ng panahon. Pag sinabi kalalagyan, ika nga lahat ng kasinungalingan, kabalbalan, lalabas yan sa takdang panahon. Ito na una tayo kay Mangga. Mangga, ang balita sa'yo. At kung ano-anong pinsala na kayo rin ang tumutulong. Sakop pa ninyo ang Scarborough Shoal at ang Benham Rice na halos wala namang kayong equipment. Kaya eto nga, pumiglas kami na sana matulungan kayo at yung modernization na hinahabol nasa Horizon 1 pa at hindi pa natatapos, hindi na modern pag natapos. Kaya with that, I'd like to endorse his confirmation quickly to the plenary without further questions. Thank you, Honorable Marcos. If there are, Mr. Chair. yes, Honorable Marcoleta.
Mr. Chair, I'd like to ask General Gonzales some follow-up questions. Balita ko tayo dito. I'm Magbalita following tayo. up from where Senator Risa Ontiveros left. She was asking you as to how you are shifting from internal security to external security on account of brewing tensions, not only in our part of the globe, which is the South China Sea, but as well as the other protagonists, namely America and China, even Ukraine and Russia, Japan and China for that matter. And I heard you, you said that you were working on a mindset. How do you do that? Will you elaborate on how you're working on the mindset of the ground troops in relation to the shift from internal security to the external one? If you can give examples on how you do it. Thank you very much, Your Honor. Sir, please allow me to answer this in a general manner. For example, sir, our plans, we are trying to mend all of our plans, and from internal concern, internal focus, we are inducing how the land component will work along with the maritime and air in case, sir, that a war will break out or an invasion, God forbid, will happen. How our components will be working together. And because it is my duty to make sure that we can conduct joint operations, sirs. So that is how we are doing it. Thank you, sir. You're talking about a change in the mindset. We would like to be familiarized with how you operationalize working on the mindset of our ground troops. First, sir, like what I mentioned on the plans will now include or induce a specifics, lines of efforts. Because if the planners are aware that they now have to induce external security operations, that is one way of changing the mindset, sir. And of course, sir, we are also working with the major service units, the service providers, in their education system, sir, most especially in the General Staff Corps and even to advanced and basic, to make sure that the concept of joint and combined operations is already being introduced at the basic level and applied at the Squadron Officers Course or the advanced level, and effectively practiced when they attend their GSC. Thank you, sir. Let me cite a specific example, General. When we talk about the South China Sea, this is a huge semi-enclosed sea, but we are not owning the entire South China Sea. I think from our point of view, we are referring only to what is ours. We call it West Philippine Sea. As a matter of fact, this maritime area was defined by law already. Hindi ko lang matandaan masyado. It's Republic Act 120 blah blah blah. But it is how it was defined. Doon sa definition, Mr. Chair, it coincided with the country's exclusive economic zone, which is 200 nautical miles from the archipelagic baseline. But given that there is another demarcation line courtesy of Presidential Decree 1596. Dito kasi nagkakaroon ng konting misconception, Mr. Chair. If you are using Presidential Decree 1596, sakop natin yung mga ibang features dyan like
Ito Aba is occupied by Taiwan, but it is claimed by the Philippines. Yung Subi Reef, it's a low tide elevation, but this is occupied by China. Yung T2, ito yung Pag-asa, yung munisipyo natin, ano? Occupied ito ng Pilipinas. Yung SWK, ito yung Pugad. This is occupied by Vietnam. Okay. Yung Gaben North is occupied by Vietnam. Yung Gaben South is occupied by China. At yung Makinan, magkakadikit ito, China as well as the Johnson Reef. Ang problema, Mr. Chair, nitong dalawang ito, yung sabi nung arbitral award, nung dinimanda natin ng China, I think this is in 2012, hindi natin pwedeng i-appropriate, sabi ng tribunal, yung mga islands dito. So nagkaroon tayo ng dispute between the tribunal's decision and the presidential 1596. And we made an adjustment there doon sa bagong batas na ginawa natin, although meron pang problema kasi yung Quarteron Reef, dito yung Calderon natin, is still outside our exclusive economic zone. Pero kine-claim natin yun. Ang problema, yung Amboy na Cay. Sana yung Amboy na Cay, this is occupied by Malaysia, but this is within our EEZ. I am trying to picture this to you, General, kasi in employing, for example, the shift of the mindset from internal security to the external one, we need to be assured of the maritime rights or even the territory that we need to protect. Ang sabi nga natin, well, the most patriotic of us, sabi nila, West Philippine Sea, atin ito. Diba? Ganun talaga eh, no? West Philippine Sea, umalis ka dyan, sabi sa China. But if we are unable to really locate the precise coordinates until we are able to pinpoint natin talaga kung nasaan ba talaga yung saganang atin, merong nasa sakop ng ating exclusive economic zone. So based on the new law, ito dapat. Kaya lang yung presidential decree is another. Outside ng economic zone, pero kine-claim pa natin. So if we make a statement na yung atin lang, pero merong outliers, ito ba ay alam mismo ng ating mga kasundaluhan kung nasaan lahat itong mga features na ito, anong exact coordinates, kung ilang ibon ang nakakalipad doon. Kasi in the aftermath of a war, sabi mo nga, God forbid. Pero kunwari, talagang ganun nangyari. If you send your children, your grandchildren to the war and let them fight for and die for these features, we need to know exactly where is this West Philippine Sea. Hindi ba tama, General? So kabisado nyo ba lahat ito talaga? Did you coordinate, for example, with the Coast Guard? O kaya the office responsible in locating by precise coordinates para hindi tayo magkamali? Do you follow, General? So what's your comment?
Sir, first of all, like what I mentioned in my earlier answer on the education of our officers, sir, rest assured that your comment on the determining the exact location of these features will be factored in our curriculum of our officer, and then not just officer, even for training of our enlisted members. But let me also mention, sir, that in the NTF-WPS, one of the members is the DepEd, sir, and one of the drive is to introduce the West Philippine Sea into the curriculum of our students. And hopefully, sir, if we start early as elementary education, making everyone aware what rightfully belongs to the Philippines, I'm more than certain, sir, that when the day comes that they will also serve in the armed forces, they will really be very much willing to defend each square inch of our territory, sir. Mr. Chair, that's a good starting point. The only problem is yung libro na yun, nakita ko na yun eh. But it does not really answer where the West Philippine Sea is. So sinasabi lang natin, meron tayong ganitong karagatan. It does not even distinguish between maritime rights and sovereign rights or territory. Kasi po, General, even if we talk about our territorial sea, our continental shelf, our economic zones, exclusive economic zones, these are not considered territory. Yun dapat ang maintindihan ng ating mga kasundaluhan kasi hindi siya considered under public international law as territory, but sinasabi natin, atin ito. We cannot appropriate what is not ours as a territory. Maritime rights, okay lang yon sapagkat nananagot tayo sa yung UNCLOS na, yung UNCLOS kasi dinidistinguish niya what are the things that we can do do sa ating mga maritime rights in relation to the other coastal states. So, kailangan pong madistingge ito in our effort to protect our own. We need to make sure that our people know exactly and certainly ano-ano pa itong mga features na to. Baka mamaya, General, mga ibon lang pala yung nandun at saka mga ilang mga makikipagpatayan tayo, hindi pala yun ang dapat na mangyari sa atin, no? Kailangan nating malinawan ito, Mr. General. Mr. Chair, pwede pa bang makapagtanong ng kung hindi ka naman nagmaster? Yes, Honorable Marcoleta. General, ito yung gusto kong itanong sa iyo. Under Article 2, Section 3 of the 1987 Constitution, kabisado mo naman ito eh. Civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. In times of war, wala tayong pag-uusapan, General. You need to protect our people. Yun talagang katungkulan ninyo. Yun ang mandato ninyo. At hindi ka makakaiwas talaga ron. Eh kung hindi giyera, halimbawa, like it's peacetime, how do you make use of this constitutional provision? May I answer, sir? Yes, sir. Sir, first of all, we recognize what we call as the duly constituted authority, sir. And the duly constituted authority is the one that has the mandate of the people. And in our case, the one who has the mandate of the people, who is duly elected, is the President of the Republic of the Philippines, who is also the Commander-in-Chief. And thus, we recognize him as our leader, our commander, a civilian, but who leads the armed forces of the Philippines. So we recognize duly constituted authority, sir, and we will defend everything
that is aligned with our duties, and we will defend the chain of command. Thank you, sir. But Mr. Chair, I did not ask him about duly constituted authorities. I know that the armed forces is duty-bound to respect and obey the duly constituted authorities of this country. But that was not my question. My question, Mr. Chair, is how do you operationalize this very important constitutional provision in times of peace? Kasi pag giyera, hindi tayo magdidebate rito. Katungkulan mo talagang pagbabarilin lahat yung mga kalaban natin para ma-protectionan mo kami lahat, di ba? Pero kung halimbawa wala naman tayong kalaban, yun ang gusto ko lamang kasi ayaw kong magkaroon tayo ng misconception eh. Kasi ang daming gumagamit ng ganitong phrase eh. We have a precedent in recent memory. Nangyari sa panahon ni former President Erap Estrada. You saw how the armed forces withdrew its support to the presidency. At ang sinasabi nila noon, this is the basis. This is the constitutional ground. Kasi we need to protect the people. Mr. Chair, I'm not saying that there is a parallel between what happened during the time of the former President Joseph Estrada and the political realities of the present. Kasi noon ginamit ito under those circumstances. Ngayon, kapag nakikita mo yung mga political activism ngayon, there are huge rallies. Siguro naman nakikita po ninyo. Tayo naman lahat, nakikita natin lahat. People gather huge rallies at sinasabi nila this is the way to petition and redress our grievances to our government. And these are protected rights under the Constitution. Kung minsan sinasabi nila, minsan nga ay, di ba, nasasabi siya, oh, you are the protector of the people. You are not... Di kayo kumikibo. Mga ganun, siyempre, how do you react to this? And what, for example, the hierarchy is conveying to you in relation to this mass protest or rallies that we see in our time? Yes, Your Honor. First of all, with regards to the rally, sir, this is a concern of the Philippine National Police. And in regards to that, sir, we are only in support role. We are not supposed to take the lead. And that is where a specific example, sir, that the police leadership, which is a civilian body, takes the lead. And that is their main task. It is not our main duty. We are just to support law enforcement, sir, if directed. Thank you, sir. No, but the provision is very, very clear, Mr. General. The armed forces of the Philippines is the protector of the people. You do not delegate it only to the internal force like the police. Parang kasama kayo rito di ba? Kasi kaya ako tinatanong ito, Mr. Chair, para meron tayong malinaw na konsepto dito. Hindi yung basta na lang nagagamit ito, ikinapit dito, ikinapit doon. Wala tayong matibay na mapangahawakan na mga katibayan kung paano natin ma-operationalize ito. Kasi napaka-importante nito. Sayang naman ito. Kung halimbawa, pababayaan lang natin nandito, lalo na kung panahon ng wala namang giyera, kung hindi, nagkakaroon lang tayo ng giyera sa atin-atin lang, which is internal in ourselves, di ba? So, yun ang kailangan nating ma-process kasi ito, Mr. Chair. Gusto naming malaman sa inyo, ano ang pagkakaintindi ng armed forces dito sa phrase na ito? I'm sorry if I make you very uncomfortable, Mr. General, but I know you are a battle-scarred individual. Kayang-kaya mo sagutin ito.
Sir, first of all, sir, I, on behalf of the general officers who are here with me this morning, believe that we are all professionals. We are a professional organization. And as such, sir, we will only adhere, perform, and execute our mandate. Sir, with due respect, we are not supposed to be involved in politics or interpreting the Constitution. We will only comply what our directives are, and that is what we will do, sir. We will operationalize whatever directive we have for as long as it is in line with our duties. But we will never do anything, sir, to violate the chain of command and to destroy. Kahit na magnakaw na silang lahat, kahit na ika nga maubos ang kaban na sambayanan, they will not violate the chain of command. Palakpakan. Yan o ang ika nga ang ating mga tagapagligtas. Ang ating mga mandirigma. Hindi ba-violate yan. Anak ng toka, lalo na yung mga nasa higher ups. Mga nakatanggap na sila ng mali-maliit ang pera. Talagang hindi mababiolate yung chain of command na yan. Whatever was written in our Constitution. That would be all, sir. Thank you, sir. That's a very, very safe answer, Mr. Chair. Ano po bang asa natin so, yan, Sen? what happened during the time of General... sino na yun? Panahon ni President Era? Angie Reyes. So, ano yun? How do you characterize that? Did he use this or this provision, or he did not use this but he used another, let's say, legal basis? Sir, with due respect, sir, I cannot provide a clear answer to that, sir. Nako, problema. You cannot provide a clear answer. Yes, sir, because I did not know what was going on in the mind of General Reyes, sir, or who influenced him. Okay. Mr. Chair, salamat po. Thank you. Wala tayong aasahan dito mga kababayan. Ayan na ang sagot. They will not violate the chain of command. So para sa sambayan ng Pilipino, sorry na lang. Yung mga iniisip nyong puprotekta sa inyo laban dito sa mga magnanakaw na to, pasensyahan lang tayo dyan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Saludo, Senator Rodante Marcoleta. Diyan sa pagtatanong ninyo na yan, diyan sa Committee on Appointment, Commission on Appointment, napakita sa sambayan ng Pilipino na wala na ho talaga. Hintayin na lang ho natin yung 2028 para asahan itong mga nasa AFP na to, nasa PNP na to, especially yung mga may rango, malabo hong mangyari yan. Hindi ho sila para sa sambayan ng Pilipino, para ho sila sa kanilang mga bituin sa balikat at para ho sila sa mga mali-malitang siguro ibinibigay sa kanila. Hindi particular dito kay Gonzales ha. Hindi natin sinasabing tumanggap siya o kung ano pa man. Pero base sa mga sagot niya, dabuho siya. Marami siya.